Kaibigan, kamakailan lamang ating tinakil sa isang content ang patungkol sa bansang Israel na hindi na nila kinikilala ang ating Panginoong Jesus bilang Diyos at manlalalang. At dahil dito, nagkaroon ng proposal na bawal nang i-preach ang pangalan ng ating Panginoong Jesus sa lugar ng Israel, kundi ikaw ay makukulong ng hanggang 2 taon. Ngunit ang nakagigimbal na pangyayari pagkatapos na nilapastangan ng bansang Israel ang pangalan ng ating Panginoong Jesus sa pamagitan ng pagbabawal na i-preach ang kanyang pangalan sa bansang ito, ay tinabaga na sumpa ang lugar ng bansang Israel. University spent about $2 million rehabbing the Jordan River this past year. Dahil kamakailan lamang, binabanggit ng mga scientifico ang patungkol sa nagbabagong tubig ng Jordan River. Dahil kilala ang Jordan River, mga kaibigan, bilang isa sa pinakamalaking supply ng katubigan ng bansang Israel. Ngunit ito ang masaklap sapagkat tila baga ang ating Panginoong Diyos ay pinaparusahan ngayon ang bansang Israel. Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Ang ilog ng Jordan, ito ay isa sa mga pinakasignifikant o pinakaimportante na ilog sa buong kasaysayan ng Biblia. Maraming mga kwento dito na ginamit ito ng ating Panginoong Diyos sa napakaraming mga miracles, katulad na lamang kay Naaman, Prophet Elijah, Prophet Elisha, at marami pang mga personalidad sa Lumang Tipan. Habang sa Bagong Tipan, mga kaibigan, napakaraming mga instances na ginamit ng ating Panginoong Jesus ang Jordan River, at marami rin ang nabinyagan ng mga kaluluwa sa ilog ng Jordan. Kabilang na rin dito ang ating Panginoong Jesus sa pamagitan ng kanyang pinsan na si John the Baptist. Ngunit hindi natin may pagkakaila na ang lugar ngayon ng Jordan ay isa sa mga pinaka nakakamangha na ilog sa buong mundo ngayon. Sapagkat ang ilog ng Jordan ngayon, mga kaibigan, ay hindi na parami ang kanyang tubig dito, kundi ito ay paunti ng paunti, na hindi malaman ng mga scientifico kung bakit nagiging kaunti na ang tubig ng Jordan at malapit na itong matuyo. Na ito ay isang malaking banta sa bansang Israel dahil ito ang pinakamalaking pinagkukuhanan nila ng kanilang katubigan at enerhiya. At hindi lamang iyan, sapagkat sa mga karating na lugar na malapit sa Jordan ay nagiging polluted na ito. Ito ay dahil sa hindi magandang pagtrato ng mga tao sa Jordan River. At wala rin namang ginagawa ang mga opisyal ng bansa upang sa ganun linisin ang Jordan River. At sa ngayon, hindi na nagiging ligtas na kahit na paliguan man lamang ang ilog ng Jordan. At isa pa sa nakakamangha, dahil tila baga nabigyan ng salot talaga ang bansang Israel dahil naging kulay pula ang ilog ng Jordan River. At hindi rin ma-explain ng mga scientifico kung bakit naging pula ang Jordan River. Ayon sa isang scientist na si Sakir al-Nusour, ay maaari daw na ang pinanggalingan ng kulay pula ng Jordan River ay dahil sa mga accumulated na bakterya na dulot ng polluted na ilog. Ngunit ito ang binabanggit sa banal na kasulatan na tila baga nabigyan talaga ng salot ang lugar ng Israel. At kung ating mapapansin, tayo na nga, mga kaibigan, ay nasa huling mga kapanahunan na. Pahayag 16 verse 4. Ibinuhos naman ng ikatlong anghel ang laman ng kanyang mangkok sa mga ilog at mga bukal, at naging dugo rin ang mga ito. Kung ating mapapansin, mga kaibigan, binabanggit sa banal na kasulatan na sa huling mga kapanahunan, ang ilog ay magiging pula at marami sa mga nandito ay mamamatay, kabilang na rin ang mga isda. At magiging walang kwenta ang ilog dahil ito ay parang dugo na at hindi naligtas inumin o gamitin man sa anong kaparaanan. At kung ating mapapansin, mga kaibigan, totoo ang sinasabi ng Biblia. Kung tayo ay hindi tumutugon sa mga kagustuhan ng ating Panginoon, tayo ay mapapahamak. At isa na rin dito ang bansang Israel dahil hindi nila kinikilala ang ating Panginoong Jesus, na kahit na dito siya lumaki at dito siya naipako, ngunit ganoon na lamang ang trato ng bansang Israel sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Kaya naman nais ng ating Panginoon na makita nawa natin ang katotohanan, na ang katotohanan na ang ating Panginoon ang tanging daan
na kailangan natin patungo sa langit na bayan at sa buhay na walang hanggan. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming banal, makapangyarihan naming Diyos, tunay nga na kayo po ang bukal ng tubig na buhay. Tulungan kami, Panginoon, na uminom sa iyo at naway maging bukal kami ng pagpapala ng katotohanan sa ibang tao. Tanggalin ang aming pagkauhaw, Panginoon, at nawa ang banal na Espiritu ang mamayani sa aming puso't isipan. Tulungan kami na maihanda ang aming mga sarili at ang aming mga pamilya sa inyong muling pagparito. Purihin ka, O Panginoon naming Diyos, at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sa pangalan ni Jesus. Amen.